Na, sige na. Open prayer. Ako talaga ako yung harap. Open prayer. Baka mag-mic. Sige po tayo na mag-umpisa sa ating gawain, sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga rin po sa mga viewers na napaging sumusubaybay sa ating gawain. Para po sa ating opening song sa Kalbaryo at sa uling stanza po tayo po itatayo. Sa ating opening prayer, pangunahin po tayo ni Brother Flor. Brother Flor, dito po muna. Tayo po yung manalangin. Ama namin na dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon kami lubos na nagpapasalamat na tinupuan ka kaming mga anak mo
upang patuloy na makapag-aral sa iyong mga salita, Panginoon. Alam po namin, bilang isang Kristiyano ay napakalaga sa buhay namin ang iyong mga salita, dahil ito ang patnubay namin, ang siyang ilaw namin sa madilim ng sanlibutan ito, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, habang kami nakikinig, o nag-aaral sa iyong mga salita, nabigyan kami ng karunungan upang lubusan namin pumunuan ang iyong mga salita, upang ipamuhay namin bilang isang anak mo. Ganito pa dinadalangin din namin na ngayon ang gagamitin na may puspusan niyo po siya sa Santo Espiritu, nabigyan po siya ng karunungan upang lubusan niyo po may paluwanag ng mga isang iyong mga salita, Panginoon. Maging sa kanyang araw na buhay na kay patuloy na magpala sa kanya, Panginoon. At salamat po sa mga hawitin, sinasana mga hawit dito ay patuloy na nakakapagbigay ng pagpapala o kalwalatihan sa iyong balarapan, Panginoon. At yun po dinadalangin din namin na wala pa pong tunay na relasyon sa iyo, naway sana sa pag-inig ng iyong mga salita ay mabuksan ang kanyang puso at isipan upang tagag na niya sa kanyang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, Panginoon, upang kanyang kapalisahan ay magkaroon ng kapayapahan dahil sa inyong tulong at biyaya, Panginoon. At ngayon pa nagpapasalamat din kami sa isang linggo. Salamat sa inyong panubay sa bawat sa amin. Salamat sa buhay, kalakasan na binibigay sa amin na patuloy ito pagkaloob sa amin upang patuloy namin mapaglikuran habang nandito kami sa mundong ito, Panginoon. Kaya sa ilang pinagkakatiwala ang araw na ito na maging pagpapala sa bawat sa amin at maging hamod sa amin bilang isang mananampalataya. Ito po sa dalangin sa panghalan ng tagapagligtas na sa Kristo. Amen. At ngayon naman po, ating pong tatawagin ng mga hihirang membro ng kapulungan para sa kanilang inahandang special number po.
Kabanatang 32, talatang 24. Babasahin ko po sa I want my victory and I will never be wrong. Let me have a new identity. Change my name, oh God. I'm a child of Abraham. In this faith I'll overcome. I'll wrestle with God in faith, like Jacob did, who struggled and prevailed. I'll never give up, and I'll sacrifice. I won't let you go unless you. I'll never. salamat sa kanta. At ngayon po ay tagapagsalita sa umaga nito ang ating kapatid na si Brother Arlan Bacani. Gandang umaga po mga kapatid. Tatawagin ko sana uli si Brother Bear kasi yung special number ni Brother Nuts ay yung pinaka-gist ng ating lesson. So, Brother Bear, tayo, prayer meeting. Hindi. Ganda yung kanta, no? Yun ay pinakabuod, kung makita nyo, ng ating pag-aaral. Ang pakikipagbuno sa Diyos. So we can let's wrestle with God. Tingnan natin kung paano si Jacob ay paano siya napunta sa ganung sitwasyon. Ano? Ang tatay ni Jacob at ni Esau, meron siya si Jacob at si Esau ay kambal. So wala tayong kambal dito, no? Meron sana kambal, no? Si Isaac at si Jacob at Isaac ay kambal. Siya ay anak nila, Isaac at Rebecca. Pangmula pa nung sa tiyan ni Rebecca, maligot na yung kambal. Parang naglalaban sila sa loob ng tiyan. Yung meron silang pakikipagbaka. Normally ay, di ba yung kambal may mauunang ilang minuto lamang? Minuto ba o segundo? Kasi hindi ba ako na, yung mga babae ng anak na eh. So, minuto lang hata, no? So, nauna si Esau, kaya siya ang panganay. At sabi sa salita ng Diyos, Genesis 25:26, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau. At ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila ipanganak ni Rebecca. So, 60 years old na pala si Isaac, no? Nung nanganak si Rebecca. At lumabas nga si Esau, hawak-hawak yung sakong ni Jacob yung sakong ni Esau. So parang nagkaano sila sa posisyon, ano? Na naglalaban sila, may pagbabaka. Nagsimula ang buhay ni Jacob sa isang pakikipagbaka sa kanyang kakambal sa sinapupunan. Nag-aagawan sila ng posisyon kung sino magiging panganay. At yan nga ang nangyari sa buhay ni Jacob at ni Esau. Kasi natanungin ng kanyang ina si Rebecca ang Diyos habang nagbubuntis siya kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi ng Diyos sa kanya, may 2 bansa sa loob ng kanyang sinapupunan.
na magkakawatak-watak. Ang isa ay magiging malakas kaysa sa isa. Ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Yun nga yung mangyayari. May dalawang karakter ang dalawang magkapatid na ito, itong kambal na ito. Si Iso ay naging isang mahusay na mangangaso. Hunter siya, no? Si Iso. Magaling siyang mangangaso. Kumbaga yung activities niya sa labas. Magaling siyang mag-hunt. Si Jacob naman ay nandun lang sa bakuran nila. Hindi siya outside, ano to doon? Yung mahilig sa labas, adventurous, ganyan. Si Jacob. Pero may problema sa pamilya. Dahil si Esau ay isang mangangaso, siya'y paborito ng tatay niya. Diba? Paborito ng tatay niya. Usually, mga tatay talaga, itong anak ko to, malakas. Paborito ko siya. Kumbaga, yung apelido ko, dadalhin niya. Diba? Yan sila Michael, may anak na lalaki. Kami, puro babae ang anak namin. Yan si Mama Al. Dadalhin ni Jello ang apelido ko. Bansil. Bansil Mamala Jr. Pero Jello siya lang yun, no? Dadalhin niya yung pangalan ko. Eh si ano naman, si Rebecca naman. Paborito niya, sino? Si Jacob. Diba? Parang paborito ni Sandy, si Fritz. Kasi isa lang siya. Diba? Ang problema dito, may favoritism. Hanggang ngayon, may favoritism. Sa dalawang magkapatid, totoo ba yun? Dito si Maya at saka si AA, totoo ba yun? May favoritism? Wala. Yung anak ko, hindi ko natatanungin. Ilan na ang sasagot. So, noong palang unang panahon yung favoritism meron. Usually, yung panganay, favorite yan. Diba? Kasi yung panganay, sila yung unang makakapagtrabaho. The breadwinner. Diba? Kaya hindi ko natatanungin. Maganda nga yung tatlo yung anak eh. Hindi halata. Pero pag dalawa, halatang halata, di ba? Kasi tayo nasa laman. Merong problema talaga sa favoritism. Yung mga iisa lang ang anak, walang problema eh. Si Dorcas, si Fritz, sino pa yung isa anak? Wala na, no? Yung maraming anak. So, yun ang naging problema, yung favoritism. At ito rin pa rin ang problema kay Jacob nung siya naging tatay. Favorite niya si Joseph. Yun ang kanyang pagkukulang. So, nakita natin yung problema ni Jacob. Si Jacob ay may pagnanais na maging panganay. Kasama-rize natin, ano? Genesis chapter 25. Ito yung mga pangyayaring si Jacob, dahil siya ay si Esau, dahil siya ay pagod lagi, nag-hunt siya, nangunguha ng mga hayop na makakain, usa, ganyan. Siya'y pagod na pagod. At sinabi niya sa kapatid niya, Genesis 25:30, at sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamaman ko sa iyo na napakanin mo ako ng iyong mapulang lutuin, sapagkat ako'y naglalambot. At tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna ang aking pagkapanganay. So, to make the long story short, pagod si Esau, nangaso siya. Nakita niya yung kapatid niya si Jacob. Siya pala ay chef, magaling magluto. Magaling siya magluto. Pagluto mo naman ako para maibsan yung aking pagod. At ipinagluto niya. At sinabi ni Jacob, meron akong kondisyon, ipagluluto kita, ipagpapalit mo ang iyong pagkapanganay. So napakahalaga kasi ng pagkapanganay nun eh.
Usually, ito rin ay kinoconnect sa pagiging spiritual na panganay, yung pagiging leader. Mahalaga yan noong unang panahon. At ganito nga sinabi ni Jacob, verse 31, Genesis 25, pagbili mo muna ang iyong pagkapanganay. Sabi ni naman ni Esau, narito ako, verse 32, ako'y mamamatay at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at sumpahon niya sa kanya upang pagbili ang kanyang pagkapanganay. So, ano yung ugali ni Esau? Si Esau ay hindi nag-iisip ng future. Di ba? Hindi siya nag-iisip ng future. Kumbaga sa Kristiyano, I want pleasure now. Gusto ko ng kalayawan ngayon. Pero hindi ko niisip yung spiritual. Yung spiritual na connection natin sa Diyos. Parang ganun yung gusto ni Esau. Pansamantalang pleasure, pinili niya. Ano yung pleasure? Yung isang bowl na goto. Or hindi nakalagay na goto, no? Pero pagkain masarap. Pinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay. Pero, si Jacob ay may kasalanan din. Kahit naisin niya yung pagkapanganay, siya'y manlilin na. Because his name Jacob is from the word deceiver. Ayun ang pangalan, deceiver. Kaya hindi lang isang beses niyang nilinlang. Hindi lang isang beses siyang nagkasala. 2 beses. At ngayon, pangalawang pangyayari, nung si Isaac ay matanda na at malabo na ang mata. Malabo na ang kanyang mata. Kaya hiniling ni Isaac sa favorite niya, kay Esau, na manghuli ng usa at iluto ng masarap na pagkain. Doon pala sa kabilang kwarto, nandun si Rebecca, narinig niya. Basahin niyo yung Genesis 27, yung story. Narinig ni Rebecca, narinig ko yung tatay mo, si Isaac, at si Esau. Bibigay niya na yung pagkapanganay kay Esau. At ang ginawa ni Rebecca, dahil paborito niya si Jacob, ganito ang gagawin natin. Ako ang magluluto ng masarap na pagkain para kay Isaac. At ikaw naman, ay isusuot mo yung damit ni Esau. At lalagyan kita ng balahibong, dahil si Esau ay balbon, mabalahibo. Malabo na ang mata ni Isaac, baka hawakan si Jacob. Hindi ikaw si Esau, ikaw si Jacob dahil makinis ka. So, yun na yung nangyari. Gumawa nga ng pagkain si Rebecca, pinagluto. Dahil nga yung habilin ni Isaac kay Esau, mga aso siya, kumuha siya ng usa at magluto ng masarap na pagkain. At ginawa nga ang panglilindang. They deceived Isaac. Nagluto si Rebecca at sinuot ni Jacob ang damit at mabalahibong balat ng kambing. At nung kausapin na ni Isaac si Jacob, sabi niya kay Jacob, sabi ko pa lang, nandito ka na kaagad. Ibig sabihin, kung si Esau yun, nakahuli ka na agad ng usa. Nagtaka si Isaac At hinawakan niya nga na siya ay nadama niya yung balahibo dahil nga sa pambilin ng ni Jacob. At naibigay nga yung pagkapanganay ni Isaac, yung tatay, kay Jacob through deceiving by Jacob. At nangyari nga,
Nalaman din ito ni Isaac at ni Esau. At mayroong problema. Sumumpa si Esau, napapatayin niya si Jacob. So nagkaroon na ng alitan, ano? Papatayin niya si Jacob. Kaya si Jacob ay pinaalis nila Isaac at Rebecca. Siya pumunta sa ibang lugar. At kailangan, sabi ni Rebecca at Isaac, kailangan si Jacob ay humiwalay sa atin. Kailangan na niya magkasawa. At naging masalimuot ang buhay ni Jacob. Siya'y nakapagsasawa ng dalawa. Sapagkat siya ay nilindang din. Nilindang din siya ng tiyuhin niyang si Laban. Dahil pumunta siya kay Laban eh. Kaya yung palang pagkakasala ng tao, meron palang konsekwensya, mga kapatid. Maaaring ikaw ay naging Kristiyano na. Kaya yung mga naging Kristiyano, di ba, kahit siya ay kriminal, nakukulong pa rin sila eh, di ba? Kasi may konsekwensya yung kasalanan. Kahit ikaw ay Kristiyano na. At nagkaroon nga ng konsekwensya yung panglilindang ni Jacob. Kasi mayroong anak si Laban, dalawa yung anak niya, yung talagang mahal niya si Rachel si Raquel. Pero nilindang siya. Nung nagkasawa na si Raquel at si Jacob, nung unang gabi, ang inilagay ni Laban ay si Leah. Kaya dalawa yung asawa niya. Tanong niyo sa akin kung bakit. Hindi ko po maipapaliwanag kasi yun ay produkto ng panglilindang niya ako. Nilindang din siya. Pero sabi sa Bible, nasa Bible yun, na talagang mahal niya ay si Raquel at nagkaroon sila ng dalawang pamilya. Yung consequence nga ng kasalanan. Tumagal ng 20 taon na lumipas, ay galit na galit pa rin si Esau kay Jacob. At maraming pagkakataon si Jacob, inire-reach out niya si Esau sa kanyang paglilindang. Napapadala siya ng regalo, napapadala siya ng kanyang mga tauhan upang sila'y ma-reconcile. At minsan, yung ating teksto, Genesis 32 verse 24. Habang nag-iisa, dahil nga si Jacob, yung dalawang pamilya niya, pinaghiwalay niya. Dahil pati asisi yung mga pamilya niya kay Raquel at Leah, baka puksain din ni Esau. Kaya humiwalay sila upang magdama yung pamilya. Dahil galit na galit nga si Esau. At ganito ang sa pangyayari sa Genesis 32 verse 24. Habang nag-iisa sa kalagitnaan ng gabi, ay natatakot para sa kanyang buhay. Nakipagpuno si Jacob sa isang lalaki na kalaunan ay nalaman niyang Diyos. So, anong problema ni Jacob ngayon? First and foremost, natatakot siya na baka siya ay puksain ni Esau, di ba? Number one problem. At habang nag-iisa siya sa kalagitnaan ng gabi, ay natatakot siya. At nakipagbuno si Jacob sa isang lalaki. Ano ba yung pagiging pagbuno? Sabi nga in English, wrestling, di ba? Wrestling, physical wrestling. Matatandaan nyo, mga wrestler, alam mo yung mga wrestler? Ako si Hulk Hogan ang natatandaan ko eh. Yung mga bata, hindi nila alam si Hulk Hogan siguro, no? Hulk Hogan, Ultimate Warrior. No, kilala nyo ba yan? Panalo nga si John Cena na, di ba? The Rock. Alam mo yan dyan? Alam mo mga wrestler? Kitang-kita mo sa katawan mo, pwede ang wrestler. Pero ito, spiritual wrestling. Spiritual wrestling. Ano sabi ni Jacob? Nung wrestling siya, alam niyo ba yung wrestling, yung nakipagbuno siya, ang unang banggit dito
sa 32:24, ayun o, ang lalaki, the man. Pero sabi sa Hosea 12:4, Hosea 12:4, oh, siya'y nagtataglay ng kapangyarihan sa anghel. Ang lalaking ito ay anghel, the angel of the Lord, which is the pre-incarnate appearance of the Lord Jesus Christ. Nung bago siya nagkatawang tao, ang Panginoon niya. Kumbaga, he is wrestling with the Lord Jesus Christ. Nung hindi pa siya nagkakatawang tao. Sabi sa Hosea 12:4, at ang huling katotohanan na siya ay nakipagbuno sa Diyos, Genesis 32 verse 30. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng daong yaon sa Peniel, sapagkat anya'y nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. Lalaki, angel of the Lord, and eventually he wrestled with God. Kaya nakipagbuno siya sa Diyos. At ang nangyari, verse 26, at sinabi ng Diyos o ng lalaki o anghel ng Panginoon, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanya sinabi, hindi kita bibitawan hanggang muli ako'y basbasan. So ang Panginoon dito, ang Panginoon Diyos dito, it is enough. Madaling araw na eh. Magdamag na tayong nakikipagbuno, di ba? Pero ang sinabi ni Jacob, wag niyo po akong bibitiwan. Hanggang sa ako'y pagpalain mo. Diba? Ang gandang awitin natin. Ito ni Brother Nats. Wag. Sabi sa verse 27 ng Genesis 32, at sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? Kanyang sinabi ako, verse 28, at sinabi niya nga, hindi kita tatawagin ako ng iyong pangalan kundi sa Israel, sapagkat ikaw ay makikipagpunyagi sa Diyos sa mga tao, at ikaw ay nananaig. At siya tinanong niya ako, sinasabi ko, ipinamaman ko, anong inyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan? At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ang aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. So makita natin, ano mga lessons na ating makukuha sa pagbuno ni Jacob. Una, ang ating sariling kalooban ay nakikipagbuno sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng tao ay nakikipagbuno yan sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, nang makita niyang hindi siya manaig sa kanya, ay hinipo ang kanyang kasukasuan at kita niya. At ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. So yung will ng Diyos, di ba? Yung will ng Diyos na inilalatag sa tao, ayaw ng tao. Kaya anong ginawa ng Diyos? Sinaktan niya si Jacob eh. Sinaktan niya. Gumawa siya ng paraan upang yung kalooban ng Diyos. Ang maganda rin sa Panginoon Diyos natin, hindi tayo pinipilit. Di ba? Hindi tayo pinipilit ng Diyos eh. Nasundin ang kanyang kalooban. Kailangan tayong magpasya. Kung susunod tayo sa Kanya. Di ba? Sabi ng Diyos, sabi nung Diyos sa Kanya, bibitawan na kita, magmamadaling araw na eh. Pero ano yung choice niya, no? Ano yung choice niya ako? Mo ko, bibili. Di ba? Ang tao dapat ganyan. Ang Kristiyano dapat ganyan. Pwede mo naman sabihin sa Diyos, bitawan mo na ako, O Diyos. Pero dito, huwag mo akong bibitiwan, O Diyos. Pagpalain mo ako, bless me. Kaya, ang isa sa magandang blessings na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung pagpipili natin, pagpapasya natin sa buhay. Hindi naman niya pipilitin tayo eh, kung ayaw natin eh. Pero kung nalaman natin yung kanyang kalooban, pipiliin natin siya. Until
He truly blessed us spiritually. Pinili ni Jacob ang tamang choice. Anong klaseng blessings ba ang nais ni Jacob? Di ba? Lord, bless me, di ba? Sabi ni Jacob. Anong klaseng blessings? Maaring ang unang blessings na hinihingi niya ay ano? Di ba palagi siya nananalangin si Jacob before the wrestling match sila ng Diyos? Ang palaging panalangin ni Jacob, protektahan mo ako sa kapatid ko. Maaring isa, yun ang blessings na hinihingi niya, no? Pangalawa, sana'y magkasundo na kami. Puro maganda yung hinihingi niya. Pangatlo, sana ma-assume na ako as the panganay. Di ba? Tumisan yung kanyang naisin ay pansarili lamang. Di ba? Sana ma-assume na ako na pagkapanganay ko. Pero may ibang iniisip ang Diyos. Anong iniisip ng Diyos? Anong unang blessings na iniisip ng Diyos? Nais niya na malaman ni Jacob na siya ang blesser. Di ba? Siya ang blesser. Kaya inulit ko kanina, at tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yon na Peniel, sapagkat anya'y nakita ka ng Diyos ng mukhaan. Ibig sabihin, you want to meet God. Yan ang unang blessings, mga kapatid, yung makilala natin ng Diyos. Maaaring sa future, gusto kong maging panganay, gusto kong maging leader, gusto kong ganyan, ganito. Pero the first blessing is the blesser. Na makita niya na ang Diyos ay nagkaroon siya ng personal encounter with God. Personal encounter with God. Katulad ni Moses, di ba? Sa burning bush. Personal na encounter sa Diyos yun. Personal na naranasan niya ang Diyos. Ganyan din si Pablo sa road of Damascus. Anong sabi ni Panginoong Yesus? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At ang sabi ni Saulo, hindi, Panginoon. Pero yan ang personal encounter niya sa Diyos. Tayo, maaaring hindi tayo nakipagbuno sa Panginoon, hindi tayo nakakita ng nagbabagang apoy, hindi tayo nasilaw na katulad ni Pablo. Nagkaroon tayo ng first encounter sa Diyos noong tinanggap natin ang kanyang salita. Noong nakilala natin na tayo nagkasala at tinanggap natin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Hindi kumidlat, anong nangyari, pero gumawa ang Diyos sa atin. Siya'y nangusap sa atin. Yan ay personal encounter ng Diyos. Yan na pakikipagtagpo natin sa Diyos, katulad ng nangyari kay Jacob. So, ang unang blessings na encounter niya ang Diyos. Pangalawa, binigyan siya ng bagong pangalan. From Jacob to Israel. Kaya nga si Abraham, dati Abram eh. Si Pablo, dati Saulo siya. From deceiver, the name Jacob is deceiver, manilin lang to a man of God, Israel. May bagong pangalan. Tayo'y makasalanan dahil naging Kristiyano. Yan ang pangalan natin, mga kapatid. Pangatlo, bagong pangalan. Una, ang Diyos ang blessing, siya ang blessing sa atin na encounter natin. Pangalawa, bagong pangalan, tayo Kristiyano na from Jacob to Israel. Bagong pagkatao. Yun na yun. Dati siyang mandaraya, dati siyang manlilingdam, ngayon ay siya ay manampalataya na siya po. Siya ay niligtas ng Diyos, inayos, itinuwid ng Diyos ang kanyang buhay.
Kaya tayo mga Kristiyano, kung sino man ang na kay Kristo, siya'y bago ng nilalang, ang dating buhay ay nagsilipas na at nato'y sila'y pawang naging mga bago. Pangapat, bagong pananaw sa sarili. Alam niyo ba yung pilay ni Jacob ay habang nabubuhay na siya? Yung pinilay siya ng Diyos. Habang nabubuhay siya na, hindi na maalis yun. Masarap ba may pilay? Utak natin ng ating bigyan eh. At yung hindi na may dapat at kin. Hindi masarap ang may pilay. Pero ang tao ay binigyan ng pilay upang ipakita sa kanya na kailangan niya ng Diyos. Na hindi siya manalig sa sarili niyang kakayahan, kalakasan. Diyos, na kailangan niya ng Diyos. Nahiwalay sa Panginoon. Without me, you can do nothing, sabi ng John 15. Yan ang bagong pananaw niya sa kanyang sarili. Na tayo mga Kristiyano, hiwalay sa Diyos ay wala tayo. Wala tayong magagawa sa ating sarili. Kaya yung pilay niya ay lifelong yun habang nabubuhay siya. At binigyan nga siya ng another blessings. Sila ay nagkasundo na magkapatid sila. Sabi sa Genesis 33 verse 4, tumakbo si Esau upang salubungin si Jacob at niyakap siya. At niyakap niya ang kanyang leeg at hinalikan siya at sila ay umiyak. Genesis 33 verse 4. Another blessings ay nagkasundo sila ni Esau. Diba ganyan ng testimony patotoo na kapag pinaayos mo sa Diyos ang buhay mo, aayusin niya yung buhay mo, mga kapatid. Seek first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Hindi lang yung kayamanan, kundi relasyon. Inayos niya. Kaya bilang Kristiyano, alam niyo ba si Jacob ay pagkatapos ng kanyang pakikipagbuno sa Diyos ay nagkasala pa rin siya. Katulad natin mga Kristiyano. Kaya tayo mga Kristiyano, hindi na pakikipagbulong physical ang kailangan natin, kundi spiritual. We wrestle with God in prayer. Diba? We wrestle with God in prayer. Panginoon, huwag mo akong bibitiwan sa aking buhay sapagkat ako'y nagkakasala pa. Huwag mo akong bibitiwan, pagpalain mo. Kaya napaganda nung pagpapala ng Panginoon. Gusto niya maging panganay, gusto niya maglingkod. Di ba yung ating lesson kahapon? Gusto mo maging disipulo, kailangan baguhin ka muna ng Panginoon, di ba? Christ-likeness. How can you be effective discipleship? Paano ka maging epektibo? Dapat baguhin ka muna ng Diyos. Si Jacob, gusto niya maging panganay, gusto niya mahuna sa kanilang basa. Pero, pinunan niya yung panloob, di ba? Binago niya yung panloob ni Jacob. Binago ang pangalan, binago ang kanyang buhay, binago lahat. Kaya tayong mga Kristiyano, nung naging Kristiyano tayo, nagkakasala pa rin tayo. Kaya yung pakikipagbuno sa palalaki sa Panginoon, Panginoon, wag mo akong bibitiwan hanggang sa dumating ka. Hanggang sa kunin mo ako, wag mo akong bibitiwan. Pagpalain mo ako, baguhin mo ako, ituwid mo ako lagi. Yan ang ating panalangin. Ipaalala mo na anak mo ako. Ipaalala mo na ang pangalan ko'y Kristiyano. Ipaalala mo na wala akong magagawa, hiwalay sa iyo. Na hindi ko ipagmamalaki ang sarili sapagkat ako'y sa iyo. Ikaw lamang ang magbabagong patuloy. Kaya yung panalangin ni Jacob napakaganda. Huwag mo akong bibitiwan until you come, until I die. Bless me, bless my life. Sabi nga ng ating awitin naman.
Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, aming Ama, maraming pong salamat sa blessings ng iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, huwag niyo po kami bibitiwan hanggang sa dumating ka, hanggang sa amin iyong kunin, sapagkat napakarami po namin pagkukulang. Patuloy niyo pong ipaalala sa amin na kami anak mo. Dadala-dala namin ang iyong pangalan na huwag kami manahan sa aming sarili, kundi patuloy na manahan, manalig, sumunod sa iyo, Panginoon. Kayo po ang maitaas patuloy sa umagang ito, naway aming maisabuhay ang mga katotohanan ito. Sapagkat hindi, ito'y magiging walang kabuluhan, Panginoon. Kaya sa inyong mayamang biyaya, ito'y aming maisakatuparan, ito'y aming maisabuhay upang gamitin niyo po kami sa paglilingkod. Kayo po ang maluwalhati, maparangalang patuloy sa umagang ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa ating narinig sa salita ng Diyos. Habang pinagburi-buri po ang ating salita ng Diyos, tayo po muling umawit. Makapangyarihang ang dugo. Sa uling istasa po tayo muling tatayo. Nais mo bang maiksan ang pasan, makapangyarihan ang dugo? Sa sala ay makalayang tunay, may tanging lunas sa dugo. Dugong mahal ng Kordero ay makapangyarihan. Dugo lamang ni Kristong banal, mahugas sa kasalanan. Nais mo bang lubos na tagumpay, makapangyarihan ang dugo? Sama-sasamang bita ng laman, may tanging lunas sa dugo. Dugong mahal ng Kordero ay makapangyarihan. Dugo lamang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Nais mong kaluluwa ay kuminang, makapangyarihan ang dugo. Lumapit ka sa bukal ng buhay, may tanging lunas sa dugo. Dugong mahal ng Kordero ay makapangyarihan. Dugo lamang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Okay, tumayo. Nais mo bang maglingkod kay Jesus, makapangyarihan ang dugo? Nais mo sa tipi na ay puspos, may tanging lunas sa dugo. Dugong mahal ng Kordero ay makapangyarihan. Dugo lamang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Para po sa ating closing prayer, pamunahin po tayo ni Brother Jim Mercado.
Go. Go. Hindi po tayo kayo nalaman. Kapilang Ama, maraming salamat sa napakagandang araw na ninyo sa amin. Napakagandang panahon po para itipon nyo kami para marinig po ang iyong salita. Salamat po sa mensahe na ating narinig, bilang ang buhay ni Jacob, tsaka ang aral na makukuha po namin sa kanya. Na pinaka-importante po, Ama, unahin po namin ay hanapin po kayo at lahat po ay darating po sa amin. Salamat Ama sa napakagandang aral, sa peace, sa nakuha namin sa aktibidad na ngayon. Salamat sa anak na inyong ginamit na binigyan niyo po siya ng katalinuhan, ng oras, ng lahat ng tulong para may pakayag po ang iyong salita ngayon. Dalangin namin naman na bigyan niyo po siya patuloy ng oras, ng kalakasan, na lahat po ng kailangan niya po ang maigo po nakakalam na para sa kanya, na patuloy niya po magbigay service po sa iyo, pati ipahayag po patuloy ang iyong salita. Salamat din po sa bawat isa na nandito na nakinig po, hindi lang po dito sa face-to-face, pati po sa mga viewers po ng FB Live na patuloy po namin dalangin na bawat isa po dito, ingatan niyo po, bigyan niyo po ng lahat ng tulong, blessings niyo po. At Ama, enthusiasm din po na patuloy pong hanapin po ang iyong salita, hanapin po ang aral ng iyong salita, at patuloy po ipalago ang relationship po sa inyo. Maraming salamat Ama sa napakagandang blessing muli, sa patuloy na biyaya na binibigay niyo sa amin, na mas makilala pa po kayo, mas maaral pa po namin ang lahat po ng inyong salita. At Ama, patuloy po namin kayong pinupuri. Maraming po salamat at pandalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen.